Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat doon sa dumadagdag na subscriber. No? Ginabi na naman tayo. Alas 8, ano ba yan? May mga ginagawa ho kasi, saka sobra init. Magbigay lang ho tayo dito ng reaksyon. Ano? China, lumulubog. Ano kaya to mga friend? Karma? 270 million people are in danger. Here's why. Labas na muna ho tayo. Sa international ho tayo ha. China is sinking. Pakinggan natin. Our next story comes with a sinking feeling. It's about China, the second most populous nation in the world. China is home to 1.4 billion people, and now land is sinking underneath their feet. A new study is out. It's the first to measure subsidence across many parts of China. And here is what it says. Chinese cities are growing rapidly, and with that, they're also sinking. Nearly half of China's urban areas are sinking faster than 3 millimeters per year. These areas have 29% of the country's population. That's 406 million people living on slowly sinking land. Meanwhile, 16% of the urban areas are losing more than 10 millimeters of elevation per year, meaning 67 million people. Putrick yan. Ano kaya to mga boss, ha? Di ko kasi sila naniniwala sa Diyos eh, diba? Tsaka masyado silang swapang. Eto na. People are rapidly sinking. The numbers may seem small, but they accumulate quickly. In 100 years, a quarter of China's coastal land will sit below sea level. And there are two parts to it. One, China is sinking, and two, the sea level is rising, thanks to climate change. And this makes a dangerous combination. We don't have to wait for a century to witness the consequences. They're already upon us. With every little decline in elevation, the country is at a greater risk of flooding. You may remember the floods of 2023. That's when record rain drenched China, more than 1 million people. In 2023, yung grabe ho yung baha sa China, di ba? Ayaw nilang ay naku. Naniwala na kasi kayo may Diyos. Were displaced and dozens died. If China continues to sink, such scenarios will only worsen. It's a national problem. But how did it occur? There are two reasons. First, the infrastructure. China has 600 million buildings. 600 million. Putis pala, no? 600 million building pala meron tong China na to. Ilulubog nga to. Mabigat eh, di ba? Sheer weight is pushing down on the ground. Secondly, China does not have enough groundwater, so cities are rampantly pumping water from the underground. Now, parts of the underground are hollow, and this is causing the land to sink. Not just that, the land is also collapsing. We saw this last year in the city of Tianjin. Streets suddenly split apart. There were giant cracks, and thousands of residents had to be evacuated. Tianjin Marami ng kalamidad dito China na to, no? Ang tayo yung street daw, bigla lang bumiyak. Naku ng pating. Is one of the fastest sinking places in China, but it's not alone. Beijing, the capital city, is also among the worst hit. So is Shanghai, a major center for finance and manufacturing. And this is not good news for President Xi Jinping. But what has he done about it? Not very much. It seems he fails to grasp the gravity of sinking land. Yes, Beijing has introduced some new laws to control groundwater pumping. Shanghai and surrounding areas have been limiting water withdrawal, but other cities have received stepchild treatment. Plus, China's coastal areas have built physical protection. This has helped retain water, but sinking land is not just a coastal problem. China needs to focus on urban cities as well, some of which are sinking faster than coastal cities. So they must act fast, maybe learn from other nations. Like Italy, the UK, the US, the Netherlands, India, Indonesia, Thailand, and Bangladesh, parts of these countries are sinking as well. And how are they coping? Well, some nations are injecting water into the soil. Venice in Italy is building sea walls. Indonesia's Jakarta is sinking rapidly, so they're building a whole new capital city from scratch. So the measures differ. Some are about prevention, others are about accepting the reality of a losing game and starting a new one. But whichever path China takes, the decision must come before it has to choose whether to sink or swim.
Tres, delikado ka pala yan, Xi Jinping. Ayusin mo muna yung China bago mo manakop ka ng manakop ng ibang lugar. Di ba mga boss? Alam nyo, no? Ang Pilipinas kasi, sa totoo lang, swerte ho ang Pilipinas eh. Malas lang sa politiko. Oo. Ang ganda ng Pilipinas eh. Maraming mina. Busog ang karagatan. Magandang lupa. Maraming... Grabe. Nandito na ho lahat. Paraiso na nga kung tutusin mo tong bansang ito eh. Kung hindi lang dito sa mga kampon ng... Diyos ko. Ay, ito mga friend Baka ito mamaya meron na namang isang siraulo na kagaya ni Kibulog na biglang sasabihin niya na nakausap niya ang Diyos. At yan, pinaparusahan ni ang China dahil nakausap niya ang Diyos. Mga ganyan, baka may makaisip na namang tanga, ay makapaniwala na naman, may mga maniwala na naman ng mga gunggong doon sa nagngangakak na nakausap niya na naman ng Diyos. At ito nga, yung pinag-usapan nila, gagantihan ng Diyos ang China dahil sa ginagawa sa mga Pilipino. Mga ganun hindi malaman. Maraming magaling, kagaya si Kibuloy, akalain mong sabihin niyang meron siyang mansyon sa langit, at siya ang appointed son. Ayan, baka mamaya may lilitaw na naman. Sige, subukan niyo kami, nakausap ko ang Diyos. Kayong China kayo, magantay na lang tayo, mga ganyan. Baka magamit pa ito ng mga ibang ulul na makadiyos. Maski yung mga tinayo nila dito sa West Philippines Sea, itong mga inchik na to, na mga artificial island, lumulubog din marunong pa kasi. Nilikha ng Panginoon itong earth. Nilagyan niya ng karagatan, nilagyan niya ng lupa para magtanim kayo, mayroong mga langis dyan, kung ano-ano. Matalinong masyado tao no? Mga boss. Karagatan, gagawin mong island, kung di ka gago, ayan. Lulubog ngayon yan. Marunong pa. Kuminsan mga friend, sumobra na ho dunong ng tao Sa sobra ng dunong nila, kala nila Diyos na sila no? Taki mo, dagat, tira ng mga isda, pipestihin mo, gagawin mong artificial island, kundi ka. Ewan ko, sobra na ho ang galing nila. Lagpas na sila sa karunugan ng Panginoon. Ayan. Nung kailan lang, may napanood ako rito China na to Umulan naman ng yelo. Basag-basag ho yung mga mga salamin ng building. Ang lakas pa. Hindi lang basta ulan ng yelo, may hangin pa. Talagang ayaw pa rin huminto ito. Oo. Ang taki mo, China is sinking. 270 million people are in danger. One day ago lang po to. At meron 288,000 views. Hindi ho to fake news. Nung nakaraan nga lang, di ba? 2023 ba yun? Binagyo naman sila. Bahang katakot-takot. Talaga namang kakita niyo yung mga sasakyan Kung ano rin, dami rin hong namatay. Takaw niyo sa dagat Hindi kayo nasisiyahan di ba? Yan ang aabutin niyo. Ay nako. Hindi ko natutulog ang Panginoon, nakikita nyo. God moves in a very mysterious way. Di ba? Gaya na nangyayari dito sa atin, Kaya lang ito si His Excellency, talk of the town na ho Hindi lang ho talk of the town yata itong si His Excellency, talk of the world. Ayaw niyang i-honor ang ICC. Minumura na nga siya ni Duterte. Binabalahura na siya. Pinoproteksyonan niya pa rin. Ewan. Pero sana, magbago pa ang isip mo, His Excellency. Hawak mo bola, nasa iyo na lahat. Napakalakas ng mo. Pinanood ko yung insanay ko content ko si Ronald Llamas Sa halip na ikaw ang may hawak ng alas, ikaw ang may hawak ng bola, sa halip na ikaw ang binababoy, hindi ka naman gumagalaw, hindi mo kasuhan. Meron nang sabi nga ni Ronald Llamas, may nag-aano ng secession. Tapos eto, si Alvarez,
Ewan ko, kung mapatawad mo to, nagdaan na to, revolusyon na tinatawag nito eh, inciting to sedition na, sedition na talaga. Oh, kung wala pang pumapatol sa kanya, na mga Boy Scout na tinatawag niyang mag-withdraw na ng support dito kay Marcos, naging inciting to sedition. Pero ayon sa mga magagaling sa batas, pag-aaralan pa raw kung pwedeng kasuhan. Ewan ko. Mag-collab na ho tayo. Gabi na po eh. Mahaba-haba to. Magsaya-saya tong mga comments nyo eh. Binasa ko ho yung mga comments nitong balita na to. Ang mga sinasabi ho ng tao eh, yan. Karma ika, o ganyan maraming puro mga parang masaya sila sa nangyayari dito sa China. No? Mag-collab na po tayo. Jeff Ramos na, shout out ah. Lily Chang, shout out. Ed Torres, shout out. Wala raw sound, sabi niya. Meron. Pakay sa inyo. Erlinda Aquino, shout out ah. Diyos ko Lord, kaawaan niyo po ang sambayan ng Pilipino. Ito yung comments nyo doon sa pagtakbo ni Ipe, ni Balweg. Meron tayong Kimo, meron tayong Balweg. Sus Maria Joseph. Erlinda Aquino ulit. Kuya, ang mga digong nyo hindi talaga marunong mahiya. Ang hangad nila pera. Ang katwiran nila, kung mahihiya sila, wala silang pera. Gutom ang mapapala nila. Totoo. Wala na, pakapala na lang ng mukha. Ferdinand San Juan, shout out ah. Good evening po, Karox. Artista para sa Senado. Magising na ang taong bayan, hindi showbiz ang Senado. Dasal, mahal na Panginoon, huwag po ninyong pahintulutan na maupo ang artista sa Senado. Ang hinihiling po namin ay inyong karapat-dapat sa Senado. Maawa na po kayo, mahal na Panginoon Diyos namin. Patay tayo dyan. Nagdasal na si Ferdinand San Juan. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karox. Batutain mo ng husto, Karo, kay sabi. Kalat ni talaga. Wala naman to. Kalat ni naman. Ayos. Iboto, Philip Salvador. Sa senador, ayos. Ikaw na naman. Nakikita ko na pakaliwanag na kinabukasan ng Pilipinas. Ganun. Para ka naman si Digong, kabaligtaran. Hello, Miss Akira Milos. May you have a great weekend. Ingat palagi. Oh, wala eh. Shout out, Akira. Sabi ni Kalatni. Rogelio Asuncion, shout out. Welcome to the club. Naku po, Karox. Dapat po hanggang maaga iayos na ng COMELEC. Meron dapat na qualification ang mga lalahok sa politika. Kawawang Pilipinas kapag nagkataon. Lusartan pa. Inom na tayo, Karox. Putris na mga yan. Ano ba itong Senado na to? Sus Mariose. Arnold po si Diego, shout out. Kaya nga artista eh. Magaling magkunwari. O, diba? User, shout out. Sus Mariose, Philip Salvador. Mga bubutante, get ready. User ulit to. Kahit anong content mo, sir, sama pa rin ako sa'yo. Okay ang mga komentaryo mo, sabi ni user. Hindi totoo, user. Pag nanalo yan si Ipe, magpapalit na ako ng content. Oo, magpapalit na ako talaga. Wala na hong pag-asa itong Pilipinas na to. Oo. No? Talagang yung katangahan, masyado na hong rampant. No? Sana tumakbo rin. Alam nyo kung artista rin lang usapan. Gusto ko si Ivana Alawi. Oo, diba? Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Rox, and to your loving wife at sa aming lahat na regular na sumusubaybay ng masaya na programa po. God bless po and more subscribers and viewers. Salamat, salamat. Lorna Bele, shout out. What?
Philip Salvador, kawawang bansang Pilipinas. Atay tayo dyan. Ipe, ano ba naman? Maawa ka naman, Ipe. Sabi nga ni ni Attorney Claire maawa naman kayo sa Pilipinas. Di na nga kami makaagwanta rito kay Robin eh. Dadagdag ka pa. Ay nako. Len Rapolo, shout out. Duterte is a creator of a stupid and idiot politician. Putres oh. Tignan niyo yung mga bataan ni Duterte oh, Philip Salvador, Kimo, Bongo, Bato, Tolentino, Ipeto. Ewan ko, si Ibe. Si Harry Roque. Ano ba? Kibuloy. Aba, mukhang sa impyerno nyo gustong dalhin itong mga Pilipinas ah. Ito ng mga tanga, boto ng boto. Diyos ko. Tuloy natin si Len Rapolo. Ito ang laos na artista na ito ay ginagamit ang politika for their lifetime insurance. Ha? Alam ng mga loser na artista ito, Salvador, Willie, at mga iba pang artista na politiko daw na ang pagiging politician ay madaling pagkakitaan ng pera. Totoo. Aarte ka lang di ba? At saka yun, marami sila fans. Ginagawa nilang home for the aged ang Senado, Kongreso at gobyerno ng Pinas. Bayan ko, magpakatalino kayo sa pagboto. Totoo pala yung pinauso ng mga Pinoy, yung mensahe na, "Goodbye Philippines, have a safe day, Karoks." Ay, Len. Tinawag dyan pa, no? Ladies Anita, mga kababayan, wag nating iboto ang mga tuta ni Duterte shit dahil sila ay pansariling kapakanan lang nila. Kawawa tayong taong bayan. Iboto natin ang mga may good track records. Tama na ang mga magnanakaw na grupo na ito. Maawa na tayo sa ating kinabukasan at sa mga susunod na bata o henerasyon. Oh. Share nyo to. Oh. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, shout out. July 7 Alcantara, shout out. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out mga friend. Aya Suliman, shout out. Sabi ni Tia Deli, utang na loob. Umpisa pa lang, ito na tayo. Parang awa nyo na po. Mahabagin langit naman, Sir. Dali, inom muna tubig. Buti to na ipopost ko eh. Oo. Uminom muna ako ng tubig at medyo malupit-lupit to. Ano? Bakit, Sir Rox? Ano po ang meron? Anak ng hinayupak na halimaw naman, Sir Rox? Ganun na po ba kabugok? Mahaba-haba to, Tia Delica. No? At kainutil ang tingin nitong mga halimaw na to sa ating mga kababayan Pilipino. Isa na namang nagmamatamis na dila at nagmamalinis at naghuhugas ng amoy burak na alahudas. Bakit? Ano ba tingin ninyo mga sir sa Senado? Tapunan ng basura? Mga sir. Magsipag hulos dili kayo. Ano po? Manalamin muna po kayo at utang na loob para nyo na pong awa, mga bugok. Naku, Rimaw. Kilabutan kayo at matakot naman kayo sa Diyos. Jesus Marios. Tia Deni, bahaba to. Baka wala na po kayo talagang kilabot sa mga sarili nyo. Diyos na naman ang dahilan at ginagamit ninyo para makapag-uto na naman kayo. Sige nga, meron kang kaalaman para makialam ka sa paggawa ng batas.
Nabugok na Demontres ka, ha? Ba kung ako sa'yo, nayawa ka, sumuko ka na. Huwag ka nang tumuloy. At nagtangkang mangangamote ka lang, panigurado. Sumurrender ka na lang kasi, pag tumuloy ka, para ka din lang sa kangkungan pupulutin. Bakit? Milyon ang sweldo niyan, Tia Deli ka, kala mo, ha? Tignan mo si Kimo. Oh. Maski pinagtatawa na siya, basta pagdating na sweldo, may milyon siya, di ba? Mariose. Matapos ko kaya to. Kasi, parang masangsang ka pa sa bulok na bagoong. Puro bangyaw lang puro bangaw lang ang dadapo sa'yo. Walang nasa matinong pag-iisip ang itatatak ang pangalan mo sa balota. Yun ang problema natin, Tia Deli. Maraming hindi matino pag-iisip. Yan mo si Kimo, number 1. Okinawa, Japan. Kadiri ka, buisit. Lumayas-layas ka nga dyan at baka di ako makapagpigil. Di kita matansya. Maipasipa kita sa alaga akong elepante. Tia Deli. Ay, malapit na rin matapos. Inam, leche ka. Chipi, layas. Huwag mo na kaming gawing mga tanga at bugok. May trililing at may sapak lang ang sa utak ang boboto sa'yo. Maraming ang ganun, Tia Deli ka, maraming may trililing eh. Ito eh. Maswerte na siguro, makakuha ka ng isang boto. Yung siguro, ang utu-utu mong kapitbahay. Isa, mananalo yan. Ay, Tia Deli ka. Sakit tiyan ko sa'yo. Ladies Anita, huwag tayong maniwala sa mga ipapangako nila at huwag masisilaw sa konting halaga pagbotohan na. Ibibigay nila dahil pag nanalo na sila, patuloy ang pagnanakaw nila. Magising na tayo sa katotohanan. Sila mga magnanakaw. No? Sila mga artista, wala silang alam sa pagpapatakbo ng gobyerno. Mga pangako na hindi yan totoo, ni batas. Hindi nila alam nakagawa para sa taong bayan. Marami tayong iba na dapat na iboto na may tunay na pagmamahal sa taong bayan at lalo na sa ating bansa. Totoo yan. Sa mga baliw na to. Ladies Anita ulit to. Tigilan nating iboto mga artista. Maawa na tayo sa ating kinabukasan. Pakiusap mga kababayan. David Alvin Mendoza, shout out. Hi Karox. Ano na po ang mangyayari sa politika natin? Puro mga laos na mga artista ang kumakandidato dahil sa tawag ng salapi at di sa tawag ng pagtulong sa kapwa at pagpapaunlad ng bansa. Wag na po nilang binabanggit ang Diyos sa mga pananalita nila at di na po bagay sa kanila ang maging banal. Totoo. Sana po naman ay magising na ang mga mamamayan nating kaawa-awa ang bansa natin at huwag natin sisihin ang gobyerno dahil tayong mga mamamayan ang nagluluklok sa kanila sa pwesto. Karox, kapag nanalo yan sina Willie Ipe, Lito Lapid, Bong Revilla, Bongo, Bato, ay ayawan na talaga. At sa ibang bansa na lang po ako maninirahan. Buti ka pa may panglipat ka ng ibang bansa paano tayo? Pagtitiisan natin itong mga baliw na to. Dapat may psychiatric test ang mga animal na to bago tumakbo sa Senado. Putik yan. Senado tapos presidente, putik yan. Takay mo, 6 na taon tayong ginulo nitong si Digong. Patay ng patay. Hanggang ngayon, taas pa rin ng putik yan. Survey, ano ba? Ang klaseng putik yan. Papamura kayo. Joe Flores, my friend, shout out. Shoylo Flores, shout out, sabi niya. Dakilang alalay ni Bongo Lloyd, Bongo Lloyd Abnoy,
Mapupuno na ng abnoy ang Senado. Mabuti na lang hindi na ako nakatira dyan sa Pinas. Buti ka pa, nakaligtas ka na. Okinawa Japan. Ano? Puro tanga ang butante dyan. Kung sino-sinong timawa ang pinipiling mamumuno sa bansa. Time will come, lulugmok na talaga yung Pilipinas kung mahal. Totoo yan, Soylo. Diyan ka na lang. Stay put ka dyan. Ladies Anita ulit to. Duterte shit, hindi siya naging mabuting presidente. Pinakawalang niya siya sa ating bansa. Puro kill. EGK na umabot 39,000. Yan ba ang mabuting presidente? Ewan ko dito kay Kimo at saka rito kay Ipe. Purin-purin nila yan eh. Oo, putik yan. Tapos boboto, no? Tignan nyo. Ano? Ay, ewan. Lorna Velez, nabasa ko. Hindi. Madadagdagan, magnanakaw na politician sa Pinas. Pag nanalo si Philip Salvador. Ito mga to eh, pamilya nga lang nila, hindi nila naayos eh. Oh. Ito si Ipe, di ba? Ladies Anita ulit oh. Butangera Sara, traidor. Ni walang ginawang kabutihan sa pagiging VP President. Tanggalin na dapat siya, PBBM. And First Lady Lisa Araneta Marcos, matagal na kayong binabastos ni Butangera Sara sa tuwing nasa ibang bansa kayo. First Lady Lisa Araneta Marcos, please tanggalin na ninyo yan sa Butangera Sara. Pakiusap po. Yan, nakikiusap na si Ladies Anita. Ladies Anita ulit. Good night po Sir Rox and to your loving wife at sa lahat ng mga katulad kung sumusubaybay. Have a blissful night. Sleep well po. Stay safe and God bless. With my deeply prayers in Jesus' name. Amen po. Sumagot si lahat niyo. Good night din sa'yo. Happy weekend. Amen. And may you have a sweetest of dreams. Oh. Ano to? Boy Rasek. Welcome to the club, Boy Rasek. Naawa ako kay Duterte. Boy Rasek. Welcome to the club. Naawa ako kay Duterte. Matanda at mahina na ang katawan lupa. Pero kinakaladkad pa rin ng mga didishit sa mga rally nila. Sana taxidermy na lang nila si Duterte para hindi na mahirapan sa mga rally. Itatayo na lang siya sa ibabaw ng entablado o sa tabi ng podium kapag may rally. Pag may rally sila kahit saang lugar. Suggestion lang po, Karox. Maganda yung suggestion mo. Pero hindi naman hindi naman didishit ang ang may kagustuhan nun. Siya ang nagpapatawag niyang mga rally-rally na yan. Siya mismo. Dahil yun nga, gusto nilang ibagsak na itong mapwesto niya yung kanyang anak na si Sarah. Johnny B. Good, shout out. Gandang gabi, Karo. Ano ba yan? Halos puro kengkoy na gustong ilagay nila sa Senado. Aba pag nanalo itong si Philip at si Willie sa Senado, talagang lokohan na. Dapat hindi pinapayagan tumakbo ang mga ito. Dapat ipagbawal ng COMELEC ang mga walang kwalifikasyon para maging senador. Hindi ko musikat at artista pwede nang maging senador. Totoo. Ano ang gagawin nila sa Senado? Bukod sa papogi at pagnanakaw, gumawa ng teleserye. Hindi, ang gagawin daw ni Ipe, yung buhay ni Kitong si Digong. Daisy SM Magallanes, shout out. Pag nanalo yan, mumurahin na rin niya ang Diyos tulad ng kanyang amo mismo. Ano to si Balwig to The Rebel Priest. Napanood niyo yung Balwig? Hindi ko pinanood Sam AJ, shout out. Karox, panahon na ng impacto ngayon. Ingat tayo. Simple. Daisy Magallanes rito. Angel Locsin po at Angel Locsin po at Attorney Lenny Robredo karapat dapat sa Senado para may kasama si Senador Isa Tiberos.
Ba't naman si Angel Locsin ang nabanggit mo, Daisy Magallanes? Yan, sumagot si Leos ito. Kaloy Okoy. Kaloy Okoy, welcome to the club. Ikaw na lang bumoto sa artista, isama mo na si Willie Ipe. Oh, yan. Sinagot ka tuloy, Daisy. Huwag na naman niya, huwag niya si Angel Locso. Eh kung Angel Locso, hindi kay ano na tayo, iba na Alawi. Ay, Johnny Bigod, sabi niya, kung totoong butuhan at walang dayaan, tiyak talo itong sila Philip at Ili. Pero kapag nagkadayaan, tiyak pasok sila sa Senado at yan ang masakit. Alam mo, Johnny, hintayin mo yung darating na latest survey. Baka number 2 yan. Hindi pa niyayari. Sa survey, tignan mo. Pasok sa Magic 12. Daisy Magallanes, malabo po magsanib. Ha? Malabo pong magsanib si ex-BP Lenny at mga magnanakaw. Oo, ako rin, medyo di rin ako ano dyan eh. Pwedeng tutulong, pero para ano, ewan ko lang, sana. Mali tayo. Debrado Ludovico, blessed Saturday morning po Karoke and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe. Nelty, tapos na ang buto-buto. Katawa-tawang Senado ng Pilipinas, bulok na bulok at pinasok na ng mga laos na artista. Pwe, anak ng ewan. Yan na. Ha? Federico Mandak, shout out. Wala na. Gagawin na nilang stage show ang Senado. Parang nung una, ang tawag doon ay Boda Bill ba yun? Oo, Boda Bill. Ang hirap yung mga bubutante, tanga. Tuwang-tuwa pa kasi artista. Akala yata nila sinihan ang Senado pag ganito. Wala na, finish na. At itong mga kandidatong artista wala ding malasakit sa bayan. Alam naman sa sarili nila na hindi nila kaya maging senador, tuloy pa rin kasi alam nila nandoon ang pera. Tapos kumilik pa, yari na daw kung sino mananalo. Mabuti pa tanggalin na ang Senado. Mag-martial law ka na lang, PBBM. Mabuti na yan kesa mapunta tayo sa China. Sang-ayon ako sa dyan. Paano magmamartial na to si PBBM nito? Hindi nga makasuhan si binabalahura nga lang siya ng mga Duterte, mag-aame, di ba? Anong klase? Ewan. Antayin na lang tayo sa ICC. Ano gagawin yan? Kung talagang hindi siya makiki-operate, edi baka pwede ng ano ba number ni Pugong Biyahero? Alin tayong nak, shout out. Good evening po tay. At sa lahat ng Rocky Warriors, puntahan ng mga laos na artista ang politiko. Huwag naman sanang makalusot ang mga yan. Sangkatutak na mga artistang mga tanga at bobong mga artistang wala namang magagawa sa Senado. Totoo. Alin tayo mo nito. Lord, maawa ka po sa Pinas. Huwag niyo na pong dagdagan si Robin Jinggoy Revilla at iba pang laos na mga artista na wala namang kakayahang makagawa ng maayos sa bansa, kundi ang magkamal ng pera. Please po, huwag niyo na pong dagdagan ang mga bobo at tanga sa Senado. Lord. Librado Ludovico ulit. Naku, bleng-blong, galing mong mag-Ingles. Hindi puro Inglisan, dapat kilos-kilos. Ano bago pag mahuli ang lahat? Totoo Tama. Bago pa mahuli ang lahat, sabi niya Antonio Escobar. Antonio Escobar, shout out. Eman Escalona nak, shout out ha. Sabi niya. Sana, Ito. Antonio Escobar. Sana idagdag nila si Vice Ganda Andrew E. sa lineup nila. Siguradong walang talo. Sali natin si Long Mejia. Yan. Ang ganda yung advice mo.
Dized, sumagot si Dized, oh. Paktay. Shout out Dized. Yes, si 3JC po. Naku po, kung matatalo si naku po, kung mananalo si Andrew E. Huwag na tayong humanap ng pangit dahil higit pa sa pangit ang kapalaran ninyo sa kamay nila. Totoo. Putik yan. Ano ba? Joe Films, shout out. Si Philip Salvador ay sadyang mahusay na artista at paborito kong panoorin ang mga pelikula niya. Pero awa ng Diyos, hindi siya karapat-dapat sa public service. Stay ka na lang sa showbiz, KIP. At maawa kayo sa taong bayan. Hindi dapat manalo tong si Philip Salvador. Walang magagawa yan at nakakahiya na talaga ang Senado kapag nanalo pa ang taong ito. Ewan ko. Sumagot si user, oh. Magpapayaman lang yan. Laki ng pamilya niyan. Hindi nga niya kayang sustentuhan. Patay tayo. Pagka naging senador siya, kaya niya na. Isang taas lang ng kamay pag merong papasambil, eh. Oh. Tapos numbers game. Oh, doon kumikita yung mga tanga, eh. Oh, nandun lang siya sa sulok. Pagka may numbers game na, yung yes or no. Pag nakita nila kung sino mas marami nagtaas, tapos may nagkaabutan na. Siyempre, bibilin yung boto nila para manalo yung yes, di ba? Pera na, boy. Di ba? Ganun yan, eh. Federico Mandak, shout out. Sir Rox, walang uubrang psychiatrist sa mga taong ito. Baka yung psychiatrist pa ang masira ang pag-iisip sa kanila. Totoo yan. Sumagot na si user, oh. Totoo yan, kaya kukonting kumukuha ng kursong yan. Mas marami ang baliw kaysa sa mitino. Totoo. Pero dapat maraming kumuha ng kurso niyan. Kasi nga, kikita sila dahil sa rami ng mga baliw. Richard Ramos, oh. Shout out. Hindi mananalo yan si Sugarol Pirip Bugok, Laos, Salvador. Patay tayo. Sugarol ba? Bernardo Chansing, shout out. No for Boom Tarat Willie and Philip Salvador na abnoy. Yabang din. Overconfident pa. Huwag nang gamitin ang smart magic. Sarap. Magic sarap. Akala ko naman mananalo sila. Easy money ang gusto nila. Mga walang kwentang artistang kandidato. Huwag nang magpakatanga mga kababayan sa mga idiots na ito. Bongo, kalbo, bato, walang kwenta. Kita dyan, galit. Arlene Tayam ulit, oh. Dasal ka naman na anak, ah. Lord, please maawa ka po. Gisingin nyo na po ang mga tangang botante para wag nang madagdagan ang pahirap sa mga Pilipino. Sobra na ang karumarim na ginagawa ng mga taong wala namang nagagawa na tama. Tay Roque at Rocky Warriors, punta na tayo sa ibang bansa para di tayo madamay sa lagim na magaganap dito sa Pinas. Ito nga, kung pwede nga lang, eh. Pag nakalabas ang mga taong yan, wag naman sana. Totoo. Alin tayo mo nito. Tay, di yan tatanggapin ni President Lenny. Di yan sasama sa mga halang ambituka, mga kurap. Di niyan dudungisan ni President Lenny ang malinis niyang dangal. At tatakbo si President Lenny sa 2024. Either mayor, congresswoman na Bicol or senador. Sana nga. Flor de Lisa M, shout out. Karox, para mananahimik ang Pilipinas, papuntahin dito ang ICC. Ito nga si Excellency, ayaw, eh. Ng pating ewan ko, ha. Alberto Olaer, shout out. Karoke, ang bobong kakandidatong pagkasenador, iboboto sila ng mga bobotanteng pag manalo ang mga bobo pagkasenador,
papalitan nila ang pangalan ng Senado, House of Clowns and ex-convicts. Mga bobo, sabi ni Harry Roque, nagselos daw si First Lady Lisa Araneta Marcos sa napakagandang si BP Sara Duterte. Harry Roque, isang parte ng katawan ni Sara Duterte, ang ganda. Ang ganda niya sa ulo, kung minsan kalbo, sa tato ng kanang binti, kamad niya ang nakita mo. Harry Roque, kay BP Sara Duterte. Yes, comment ko bukas na Roque, sabi niya. Ewan ko dyan kay Harry Roque, ano? Malaki rin na sira talaga niya, sa totoo lang. O kinawa dyan. Alin tayo mo. Nakita mo na ba Harry Roque si First Lady nung kabataan niya? Nakita niyo yung picture niyan? Oh. Maganda. Morena si Lisa. Oo. Nakita ko eh. Oo. Tsaka, hindi naman tsaka edukada Hindi po tangera, Alin tayo muli to. Tay, makikita natin pagdating ng ICC kung magtago yan si Sara Bato, Digong na demonyo. Happy family sila. Party-party yan dyan sa Davao. Sa Davao lang ang mga yan. Tatago si rapist na Kibuloy. Malamang may mga tunnel yan sa Tamayong na pinagawa ni na Digong at Kibaliw. Sigurado yan. Richard Ramos, nilangaw ang rally nila kahit dalawang 10-wheeler truck kausapin, ihulog sa rally nila sa luwag. Totoo. Wala na nga eh. Tsaka hindi naman ganun katanga Pilipino, no? Mana-mana pa kung ang magpapatawag ng mga ganyang klaseng people power, yung taong malinis. Pwede pa. Putik yan. Lakas ng loob naman to si Digong, sa dami ng patong-patong yung kaso ni mga to. Hindi basta-basta kaso, International Criminal Court. Gago. Alin tayo mo nito. Si Vic Soto, maayos at malinis ang pamumuno dito sa Pasig. Taga Pasig ka ba? At inia-apply ni Mayor Bico ang style ni Jesse Robredo. Di pa yan Mayor, pumupunta yan kay Mayor Jesse Robredo sa Bicol. Kaya naayos at malinis ang pamamahalaan niya dito sa Pasig. Pwede na ba kasing tumakbong presidente yan? Kung tatakbo yan, kumbaga sa nasa right track yan. Totoo. Librado Ludovico. Kailangan 35 years old para makatakbo bilang presidente. Yan ang alam ko. May 35 na ba si Bico? Rodelia Alpilor, shout out. Ay, ala na talaga si Rox. Lalo nang magkakawindang-windang ating bansa, Diyos ko. Diyos ko po, wag naman po. Rodelia Alpilor ulit ito. Talaga sir, kaiba siya sa lahat ng naging presidente dahil siya ang pinakamasamang pinuno ng bansa. Hayop ka, Digong nyo. Galit si Al Rodelia. Kalat niyo. Sana tumakbo din sa pagkasenador si paring Panchito. Patay na yun. At si paring Chiquito. Patay na yun eh. Sana magkatotoo ito. Eb Mercy. Si Chiquito, naging kandidato rin yan eh. Shirley J. Sir, shout out. Sus Mariosep, ano yan? Buti pa si Isko, may hiya pa. Ano na yan, Karox? Wala na bang iba? Ano na kayang mangyayari sa Senado? Paktay na tayo sa Pilipinas. Totoo. Shirley J. Sir ulit. Tumatayo din balahibo ko, Karox. Kinikilabutan ako.
Tangin ng kakapal ng mukha, oh. Putik yan. Ano ba yan? Munti ko pang napaganipan kagabi. Hype na yan. Ito lang. Daniel Garcia, welcome to the club. Wala nang boboto sa mga artista kasi nagsisisi na sila kay Boy Sile. Ang Senado, opisina na may utak. Ang Senado ay opisina may utak. Pagkatapos iboboto sa nakaanak J nakaanak J Chris nang hindi pinanagutan. Kalat ni Olito, ganito. Kung ganito lang naman ang usapan, di iboto natin sa pagkasenador si Idol Norman. Ang gulo mo eh. Ang doon namin ni karaoke. Iboto natin ng nag-iisang pandemic hero ng Pilipinas. Patay tayo dyan. Buhay pa ba hype na yun? Faith and Trust. Shout out. Sabi niya. Tatakbo dahil mahina nakita sa pagka-artista. Sa politics, malaki kita. Huwag iboto, mga yan. Dutch Devils Group. Paktay ang bansang Pilipinas. Di ka na kinilabutan sa pinagsasabi mo. Totoo. Pero inamin naman niya, hindi po ako abogado. Hindi po ako doktor. Hindi rin po ako engineer. Ako po ay artista. Kaya kung kayo, boboto nyo ako, bahala kayo sa buhay nyo. Dapat may kadugtong na ganun. User, sabi. Kaya nga, chacha na. Jerome Sausa, welcome to the club. Nako, Sir Rox, Diyos ko, wala nang katatawanan. Nako, Sir Rox, Diyos ko, wala na, katatawanan na Senado. Grabe. Binababoy na Pilipinas. Totoo. Nagago talaga itong hype natin. Sa totoo lang. Lili Chang, shout out Ano to? Binabastos na talaga ang Pilipinas itong mga line-up ni Katay Diggs. Yan si Ipe, iniiwan na yan ng mga kamag-anakan niya. Panay hingi daw ng pera. Kinikikilan niya si Ma Salvador. What more yung mga politiko? Ano daw ang sabi ni Ipe? Magsiservisyo daw siya sa mga magsiservisyo daw siya sa mga politiko. Grabe. Nakakaiyak na ang bansa. Tapatan kaya natin sila, patakbuhin din natin sila Vice Ganda, OG Diaz, Angel Locsin, Dingdong Dantes para pantay. Total, bastusan na din lang. Mga Pilipino naman, mag-isip-isip na kayo. Gusto ko na ring mag-ibang bansa. Binastos ng mga politikong ito ang mga bayani nating nagpapakamatay alang-alang sa kinabukasan ng inang bayan. Pilipinas, gising! Okinawa, Japan. Al-Ulalia, shout out Hindi na nahiya ang mga artistang ito, kumulaos na at umuubra dahil maraming bubutante, sinasamantala nila, hindi naman abot ng kakayahanan nila at nagiging katawa-tawa lang sila. Magkaroon naman sana ng pagpamantayan ang Comelec. Good day, Sir Rox at mga ka-warriors. God bless. Totoo! Wala, itong Comelec, ito dapat, wala na itong Comelec na to Raul Villanada, greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God is always good. God is always good. Happy weekend. Totoo yan, friend. Raul Villanada ulit Ngayon kumibo na ang first lady nila at bad shot na ang BP nila. BBM, ano na? Sa'yo, good shot. Ayun nga, bad shot yung si BP. Pero sa kay BBM, good shot. Patay tayo dyan. Raul Villanada ulit Hindi natin maisip na tatanggap na posisyon si BP Leni dahil example na delikadesa
example ng delikadesa, yung Ali. O, totoo. Ako hindi ko rin inaasahan yan. Tatanggap siya ng ganong posisyon. Raul Villanada, artistang laos at walang silbi, idadagdag na naman na pasanin ng taong bayan. Ewan nga ba? Mahilig kasi tayong magpasweldo ng tulisan. Marlene Karandang, shout out. Sabi niya, hindi tatanggapin ni Lenny DepEd. May delikadesa yun. Ang ang ikinakalat naman ay selos daw si FLK Badshot. 30 plus married ngayon. 30 years plus married ngayon pa magseselos. Secured na si First Lady, walang dapat ika-insecure. Totoo. Si Roque lang naman nagkakalat niyan, ha? Alam mo naman si Roque, ha? Hari Roque, okay na, wadyapang ka. Cassandra Daisy, shout out. Ipe, sinira mo ang buhay ng isang famous na babae. Ngayon naman, gusto mo namang wasakin ang mga Pilipino. Kaya kaya mo bang gumawa ng batas na hindi ka kukuha ng abogado para tutulong sa'yo? Kaya mo bang makipagtagisan ng talino para kontrahin ang isang butas na batas na pinipilit ng isang engot pa na politiko tulad ni Robin? Kaya mo bang i-depend na gagawin mong batas para sa amin na ilang bumubulong sa'yo kung ano ang isasagot tulad ni Bongo, or sasayangin mo na 2 milyon or more kada taon na sweldo mo na pera namin mga Pilipino? Kung gusto mong tumulong, Ipe, di doon ka sa DSWD, tagabigay ng tulong at hindi tagagawa ng batas na tanging abogado, engineer, doktor, military man, teacher, economist, etc. May ulo ni Cassandra Daisy. Cassandra Daisy ulit, oh. Ipe, kaya mo bang makipag-debate kay Dr. Engineer Toto Kausing, Bunyog? Sumagot si Kaloy Okoy. Baka pastor, pare, coach, boxer, army, police, navy. Ang daming gustong itawag kay Toto Kalbo Kausing for senator pa daw. Ito, basher ba ni Toto Kausing to? User, oh. Siguro sabi ni Ipe, kung si Robin nga, kinaya ako pa. Kaya di hamak na mas marunong ako doon. Yun. User ulit, oh. O di ang saya-saya, naging comedy bear na Senado mismo. Ha? Cassandra Daisy ulit, oh. Uy, malapit tayo sa oras. First Lady Lisa, salamat sa finally nagsalita ka na rin tungkol kay Inday China Dugas. Budget na CBP kay FL. Yan ang tunay na New Yorker lawyer. Hindi na kailangan ng spokesperson para sabihin niya kung anong nasa loob niya. So, FL Lisa, kailan mo ligwakin si Inday China Dugas bago maubos ang mga pera ng DepEd? Totoo. Rosauro Espiritu, welcome to the club. Marami pong clown sa Senado. Panawagan natin i-boycott ang mga payaso na gustong maging senador. Totoo. Marilo Pabianak, shout out, ha. Good morning po, tay. Blessed Sunday po at sa mga ka-warriors. Wala naman po tayong hangad, hiling at pangarap kundi maayos at matapat na pamumuno. Pero may maaasahan po ba kayo? May papasahan po ba tayo may maasahan pa po kaya tayo, tay? Tia Deli needs your opinion po. God bless us always. Lana. Pag nanalo yan, Lana. Kaya magandang content.
mag-alaga kaya ako ng utak yan. Yung mag-alaga ako ng native na manok, papakainin ko sa umaga. Tapos kukunan ako ng ano ni Nilo. Taris. Kahit ang ulo puti. Marilo Pabian ulit oh. Tay, sa pagsubaybay po natin at pagkakakilala sa ating BP Lenny, hindi siya papasok sa administrasyon ni BBM. Delikadesa at prinsipyo. Anyway, mas nakakapagsilbi siya sa ngayon, lalo na sa mga nasa laylayan. Totoo yan na, ako hindi rin ako niniwala. Ha? DCD Sigurd, shout out. Kaya ako gusto kong baguhin konstitusyon para hindi makatakbo ang hindi kwalipikado. Dahil lalagyan na ng mga totoong requirements at qualification ang lahat ng elective position. Nakatapat o kagaya ng career appointed post. Totoo. Ramon Valencia, shout out. Anak ng pusa, kahit gumawa pa ng pelikula yan, siguradong hindi kami manonood. Totoo, tao-tao si Ramon Valencia ulit oh. Bossing, pamilya niya nga, hindi pa niya na maiayos yung pa kayang mamamayang Pilipino. Kengkoya na lang ang politika sa Pinas. Totoo. Bakit? Wala ka ba sa Pinas? Ha? Ramon Valencia ulit oh. Bossing, God bless na lang po sa lahat ng mga ka-warriors at sa pamilya mo. God bless, Ramon Valencia. Elizabeth Iscareo. Shout out sabi niya. Mag-isang oras tayo mga boss. Good morning, Sir Rox. Ibang klase talaga ang Pinas. Isipin ninyo, mga senador na nakapwesto, tapos madadagdagan pa ng mga laos na artista. At andyan na naman ang political dynasty. Wow na wow. Saan na pupulutin ang bansang ito? Wala na bang pag-asa pa ang ating bansa na magkaroon naman ng matinong tao na manunungkulan sa atin? Ang problema nga, Elizabeth, pag matino, hindi binoboto. Ganun katanga. Ang daming botante kasi, mga tanga. Mary Grace Santos, shout out. Good morning, Karaoke. God bless at good luck, Philippines. No? Hi, deserve nating pagtawanan ng buong mundo dahil sa pagpili ng mga kandidato natin. Please, isip-isip po, mga botante. Pero kahit siguro di iboto, pag nakaprogram na sa eleksyon machine na panalo, sila yun. Sila yun na lang. Totoo yan. Nga kinakaba ko dyan eh. Dahil nagtatalo na sila dito sa ano eh. Nakakaalam kung paano maniobrahin yung makina eh, di ba? Tignan mo si Kimo, anak ng pating oh. Kalahin mong naging number 1 yan. Kamali yata yung makina. Sa halip na panlas, anak ng puto, sa number 1 na ilagay. Buisit. Ramon Valencia ulit oh. Sana bossing, mapanood din ni PBBM or kahit sana makarating sana sa kanya yung mga comment kila Atty. Enzo, Toto, Cleared, Tony Libayan, Mr. Las Cañas, Richard Didarian, Christian Isguera, at sa inyo, Mr. Totoo lang. Karox, baka sakaling maliwanagan. Totoo. Pala ikaw, maliliwanagan yan. Ha? Elizabeth Iscareo. Di na ba magbabago ang sistema dito? Na di na nag-iisip ang mga bubutante para pumili ng mga matino at may pinag-aralang sa batas ang mapipili natin. Kasalanan ito ng COMELEC, di ba, Sir Rox? Totoo. Dapat unahin ng COMELEC ang pagbabago na maging stricto para sa apply ng kandidato para sa mga matataas na posisyon sa ating pamahalaan. Ito lang sana ang maging requirements nila diyan. Hindi basta-basta na lang na pera-pera at malakas ka sa masang Pinoy dahil artista ka at nasa political dynasty ka, sure win ka na. Ay, kawawang Pinoy. Totoo yan, Elizabeth. Mary Grace Santos ulit oh. Ha? Karox, nakakatawa yung facial expression mo habang nag-i-speech si Ipe Salvador. Ewan ko ba? Nakakilabot lang ng pag dumadagdag pa mga ito sa Senado. Ala ng silbi ang Senado. Kunti na lang ang batas na magagawa
ng Senado. Wala na ang batas. Ramon Valencia ulit to. Bossing pahabol. Pati na rin si Politiscoop at Baldcaster. Tabogo ka na lang talaga pag naniwala ka pa sa mga DD shit. Gising ka na. Totoo. 3J Siopo. Ha? Hello, Sir Rox. Akala ko nang maging presidente si Digong, ang ultimate pasakit sa bansa. Akala ko sawing palad na talaga ang Pilipinas. Akala ko pa rin na nasa bottom pit na talaga ang Pilipinas. May mas ultimate pa pala. Pag nagsama-sama sa Senado, si Bumtarat-Tarat, si Ipe, Salvador, si Kimo, si Bato, kahit apat na lang ang magsasama, may gulay. Tsunami to the highest level na ang sasapitin ng Pinas. Beyond description na talaga ang magiging kapalaran ng bayang Pilipinas. Kapag ibinoto yan ng mga tao, huwag na kayong umasa na may umagang darating. Totoo yan. Kayo ang may kasalanan kung ano ang sasapitin ng bansa mismo. Walang dapat sisihin, di ba? Wala friend Sa gutom mo. Tsaka yung political dynasty, mga boss, talagang masyadong malupit yan. Plus, yung mga rehilyon na kayang magtikta kung sino ang iboboto ng kanilang mga nasasakupan. Doon natotodas Shout out INC 3J show po nito. Kakilabot ang speech ni Ipe. Ayan, sinasabi na niya kung ano ang sasapitin ninyong mga nasa laylayan, kung papaano kayo hihilahod sa buhay, kung papaano kayo kakayod para sa kanila at hindi para sa pamilya ninyo. Lahat na sinasabi ni Ipe ay kabaligtaran ng kapalaran ninyo. Mga walang hiya, pati ang Diyos sinasama sa kanilang mga kawalang hiyaan. Parurusahan kayo ng Panginoon sa mga kalapastanganan ninyo sa pangalan ng Diyos, mga kampon ng kadiliman. Totoo yan, to AJ Show. Sama-sama naman sila, di ba? Duterte, Kimo, Bato, Bongo. Sino pa yung kanilang putik yan. Si Kibulog, puro mga kampo ng yan putik yan. 3J Show ulit Kasuka-suka ang mga sinasabi ni Ipe. Ang naririnig ko sa bibig niya ay magsiservisyo kayong mga Pilipino sa kanya. Kakangkwami nila ang pera ng bayan. Magpapakasasa sila sa sarap ng buhay, Senador. Magpapahirap sa inyo. Magpapakabundat sa kaban ng bayan. Ang bubugbog sa inyo ng pagtaas ng lahat ng bilihin. Ang lalati ko sa inyo pag kayo tatamad-tamad. Ang magiging salot ng mga salot. Wala na talaga. Higit pa sa North Korea ang sasapitin ninyo dyan sa Pinas kapag hindi kayo nagpakatino sa pagboto. Kayong mga butante na ang salot sa bansa. Totoo. Charlie Way, shout out I vote for Tarzan. Patay tayo. Wala namang kandidatong Tarzan. Putik yan. 3J show po nito. Pero Sir Rox, mahigpit ang pananalig ko sa Diyos na siya na ang gagawa ng paraan para makaiwas ang bansang Pilipinas sa salot na parating sa 2025. Nalulukuban na ng dilim ang Pinas, kaya kailangan na nating tumawag sa Panginoon Diyos upang ipagadya ang bansa sa mga salot na ito. Totoo yan. Shout out June Lagon, my friend. Naniniwala ako sa buong pusong andyan ang Diyos. Siya ang lalaban sa mga kampon ng kadiliman para sa atin. Magdasal tayo ng taimtim at ipag-adya ang Pilipinas
sa mga katulad ni Ipe, Willie Villanueva, Rohin Padilla at iba pa. Totoo yan, friend Jane, ha? Nelson Batalone, shout out. Ano ba yan? Ano na ang magiging senaryo sa Senado? Wala na ba tayong delikadesa? Magpapayaman lang yan sa pagdilingkuran niya ang mga digong. Si digong lamang. Diyos ko, maawa po kayo sa bansang Pilipinas. Yun nga eh. Christian Cheng, oh, shout out. Wala na talaga. Demoralized na ang nasyon. Peke na nga presidente at vice presidente, pati mostly mga senatrolls. Then heto pa ngayon, ang lalong kalunos-lunos, Philip Cigarette Este Salvador. Shout out po Tyrox at sa mga ka-warriors. Shout out na Christian Cheng ulit. Hinihinaan ko po tayo volume habang nagkakabisa ng kanyang script si Philip Cigarette nga. At may gana pang gawing isa pelikula ang balahurang walang kakwenta-kwentang buhay ni Killer Fentanyl Dugo. Sa pelikula nga niya, putik yan. Ewan. Christian Cheng ulit, oh. As if naman may manunood dyan. Ang manunood lang sa niyan, yung mga bayarang zombies ni Dugo at rapist Kibudoy. Ang title ng movie, The Killer President, patay tayo dyan. Christian Cheng ulit. Isang order tayo. Yun naman pong bout sa pinakakalat ng iba na sa Harvard user leader Madam President, Atty. Leni Robredo, na ipapalit sa DepEd Secretary. Same po tayo, Tatay Rox, ng opinion. Never ever natatanggapin ni Harvard Howler leader in case na alukin siya ng administrasyon. Mark my words, di ganon si Madam Leni. Di ganon si Madam Beloved Beautiful Atty. Leni Robredo. Di niya po patinid ang any position sa gobyerno. May prinsipyo po ang tunay na pinuno ng nasyon. Madam Atty. Leni, isa pa, napaka visible ni Madam Atty. Leni. Bye for now, Tatay Rox. Thanks for reading my comments. Correct po ang sinabi nung isa na taga Quezon. Diyan po ako lumaki sa Quezon Province, Mauban, Quezon. Ako po yayaon na po tay, Rox, hanggang sa muli. Julius Alimbuyaw. Shout out, sabi niya. Mas maganda na po nang walang tatakbo sa anumang posisyon ang oposisyon dahil napakagulo at napakabaho ng politiko ngayon. Kumbaga, iwas-iwas na lang dahil sigurado kung magkakaroon ng bagong problema, baka isisi ulit sa kanila. Mas maganda na kung mga trapo na lang ang labo-labo para matauhan ang mga butante. Totoo. Van Seeker, shout out. Susunod siguro ang ibabanat ni Digong kay PBBM yung sabi nila na ill-gotten wealth ng tatay niya. Doon na punta eh. Ted, shout out Ted. Sabi ni Ipe Salvador, hindi ako abogado, hindi naman ako doktor, hindi naman ako inhinyero, artista po ako. Naku naman Ipe, artista ka pala. Anong gagawin mo sa Senado kung ipahihiwatig mong hindi mo linya yon? Magwawala ka lang doon tulad ni Kimo at ng ibang artistang palpak. Sasabak pa si Bumtarat-tarat, ilan na ang magiging tanga doon. Kung ako sa'yo, kalimutan ko na yan. Yun nga, Ted eh. Chupista Bunaaw, shout out sabi niya. Good PM Kuya Rox at sa mga ka-warriors. Ay naku po, as ng Senado ay talagang sarswelang
giba-giba na di kakapakialam kung ako ay matutuwa. Hindi ko po alam kung ako ay matutuwa o maiiyak sa mga nangyayaring ito. O Lord, maawa ka sa amin. Ay, Chupista. Chupista ulit, oh. Kuya Rox, inaamin ko po, binoto ko noon si Dots. Noon po kasi, ang dami pong adik noon. Pero po ngayon, gising na gising at dilat na dilat pa. Kung alam ko lang po, di ko po binoto. Ito ang masakit. May kapatid po ako at pamangkin. Super silang makaduts. Yun nga, madaming ganyan, oh. Oy, mission accomplished mga boss. Alas 9 ng gabi po rito, oh. Hanggang bukas po muli. Ha? China! May panahon pa kayo bago kayo maubos. Layuan ninyo ang Pilipinas. Ha? God bless mga boss.